Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 4 na Philippine Navy personnel nasaktan sa pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard. 75 anyos na lola patay matapos pagtatagain ng nangungupahang hindi makabayad ng upa. Sapat na manpower sa NFA sa kabila ng preventive suspension ng mga opisyal, tiniyak ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi bababa sa 4 na Philippine Navy personnel ang nasaktan matapos ang pambobomba ng China Coast Guard o CCG ng water cannon sa isang barko ng Pilipinas habang nasa kalagitnaan ito ng resupply mission sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa National Security Council o NSC, sakay ang ilang mga miyembro ng Navy ng Onaiza May 4 o UM4 nang atakihin sila ng water cannon ng CCG. Nasira rin umano ng pag-atake ang windshield ng UM4. Samantala, agad na pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Deputy Ambassador ng China bilang protesta sa patuloy na pangaharas ng China sa mga resupply mission para sa sundalong Pilipino na nakadeploy sa Ayungin Shoal. Pinagtataga ng isang lalaki hanggang mapatay ang isang 75-year-old na lola sa Barangay Basdiot, bayan ng Mualboal, Cebu dahil umano sa pagpapalayas ng matanda matapos hindi siya makabayad ng upa. Natagpuan ang bangkay ni Lola Gomercinda Deniega Avenido ng kanyang mga anak noong hapon ng ika-4 ng Marso sa isang talahiban malapit sa kanyang bahay. Agad namang hinuli ng pulisya si Reno Arcelo Tereso, ang itinurong suspek sa pagpatay. Ayon sa panganay na anak ng biktima, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang ina at ang suspek noong umaga dahil sa pagpapalayas nito sa tinitirhan ng lalaki matapos hindi siya makabayad ng renta. Umamin naman si Tereso sa kanyang krimen at sinabing sinapian siya ng masamang espiritu noong mga oras na iyon. Nagpahayag ang Department of Agriculture o DA na may sapat na mga tauhan upang ipagpatuloy ang mga operasyon ng National Food Authority o NFA matapos maghain ng preventive suspension ang ombudsman sa 139 na mga opisyal at empleyado sa gitna ng investigasyon sa di umano'y improper sale ng mga bigas ng ahensya. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mayroon pa ring 1,000 personnel ang NFA na pansamantalang direktang magre-report kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kasama sa mga suspendidong opisyal sina NFA Administrator Roderico Bioco, Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano, at iba pang regional managers, branch managers at warehouse supervisors. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.